Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 36. Isang di malilimutang. Ito. Matapos marinig na sinabi ni Hong Dali na gusto niyang pumunta ang kanyang binibini sa naturang nightclub para kumanta, medyo napahiya ang babaeng manager, Master Dali, napakaraming tao dito. Natatakot ako na baka mapahamak ang dalaga. Natatakot. Nakakatuwa na napakaraming tao. Mas maraming tao kaysa sa taong ito sa konsyerto, nakangiting tanong ni Hong Dali, matalim ang mga mata ng mga tao, at ang isang mga awit na kayang gawin ng mga tao na tulad niya ay isang tunay na mahusay na mga awit. Kung hindi, kahit gaano mo pa siya ipinagmamalaki kung gaano siya kagaling, wala itong silbi, ano sa palagay mo? Ngayon ang Hong Dali ay dapat na ang huling dayami. Kung hindi niya makuha ang kanyang suporta, si Lin Yanwei ay napakalapit sa kanya. Dalawa lang ang pagpipilian ng dalaga. Ang isa ay ang sumuko at itago ang mga patakaran mula sa amo. Ang pangalawa ay ang ganap na itago, hindi ang paglabas ng album o isang bagong kanta sa buong panahon ng kontrata, at pagkatapos ay gugulin ng gininto ang panahon ng kanyang karera, at sa wakas ay mawala sa lahat. Kung ikukumpara sa dalawang landas na ito, hindi mataas ang mga kinakailangan ni Hong Dali. At tama ang sinabi niya. Kung ang mga tao dito ay hindi interesado sa kanya, pagkatapos ay magiging walang kabuluhan kahit gaano siya kumpiyansa na siya ay pumailang lang sa langit. Sa kasong ito, mag-away na lang tayo. Sa anumang kaso, bagamat kilala bilang alibughang si Young Master Dali, wala talagang chismis na playboy siya at may mga iskandalo sa mga babae. Kung iniisip ito sa ganitong paraan, hindi bababa sa hindi kailangang mag-alala tungkol sa kanyang personal na kaligtasan. Direktang kinuha ng babaeng manager ang telepono, kung gayon, tatawagan ko ang aming ginang ngayon din. Pumunta siya sa sulok para tumawag sa telepono, habang tinanong ni Hong Dali si Ling Xiaoyi, Xiaoyi, ano ang Warwick Entertainment? Mukhang napaka-domineering ng boss. Napakasikat ng kumpanya nila sa nakalipas na 2 taon. Okay lang, sabi ni Ling Xiaoyi sa mahinang boses, ang pelikula ay hindi masyadong maunlad. Kung tutusin, ang pangkalahatang kapaligiran ay hindi masyadong maganda. Ngunit ang kanilang kumpanya ay hindi masyadong maganda sa nakalipas na 2 taon. Ngunit sila ay talagang gumawa ng 2 kumikitang mga pelikula. Nabalitaan ko na ang takilya ay humigit kumulang 60 milyong yuan noong panahong iyon. Kumita sila ng malaking pera. Kaya sa kasalukuyan ay mahirap na ang kanilang kumpanya, mahirap na talaga silang bumili. 2 lang ang pelikula. Kumita ng 60 milyon. Ganon karami. Medyo nalito si Hong Dali. Sa katunayan, kahit na i-convert sa RMB sa lupa, ito ay katumbas ng isang maliit na higit sa 300 milyon, at ito ay isang box office pa rin. Pagkatapos bawasin ang gastos at bahagi ng teatro, wala nang natitira. Kung ang 2 pelikula ay kumikita ng ganitong halaga, maaari lamang itong ituring na isang maliit na produksyon sa mundo, mas mahusay ng kaunti kaysa sa isang hit sa kalye. Ito ba ay naging napakahusay? Kahit na sa kanyang tuktok. Tila sa mundong ito, ang relasyon sa pagitan ng paggawa ng mga pelikula at pagiging alibughang ay medyo malapit, gusto ko ito. Hindi nagtagal, ibinaba ng babaeng manager ang telepono, na may masayang mukha, at nag-aalalang sinabi, Master Dali, darating ang aking ginang ngayon. Well, okay. Ipinatong ni Hong Dali ang kanyang mga paa sa coffee table. May tao na doon sa oras na ito. Nang may dinalhang inumin, kinuha niya ang isang bote at humigop, mayroon ba siyang bagong kanta? Ayos ang mga kinanta niya dati. Dapat maganda, ngunit huwag kumanta ng mga kanta na nakakapagpatulog ng mga tao. Kung tutusin, ito ay isang nightclub. Huwag kumanta ng 2 kanta bago makatulog ang lahat ng mga bisita. Oo, nakangiting sabi ng babaeng manager, dahil sa unspoken rules, hindi binigay sa kanya ng kumpanya ang lyrics at music. Kapag naiinip siya, lihim siyang nagsulat ng maraming kanta. Medyo magagaling sila. I asked her to choose 2 songs with A. Mabilis na tempo. He laughed, if her songs satisfy me, then my new company will accept her as a member of staff. Tutulungan ko siyang bayaran ng liquidated damages mula sa Warwick. How about it? Okay, sabi ng babaeng manager. Pagkatapos kong marinig ito, sobrang saya ko. Sino itong taong nasa harapan ko? Ang alibughang Young Master ay sikat sa buong Tianjin City. Sa madaling salita, mahirap siya at pera na lang ang natitira. Bukod dito, may isa pang kalamangan ng alibughang Young Master na ito. Hindi lang siya mayaman, willing din siyang gumastos. Sa ilalim ng kanyang banner, lahat ay ginagawa gamit ang pera. Kahit nabaguhan ang team, at least hindi magiging masama. Kapag sumikat ang ginang, matutulungan niya ang kumpanya na makahanap ng ilang eksperto. Ito ay mas mahusay kaysa sa pag-aalala tungkol sa pagiging sa Warwick. Bukod dito, madaling tamasahin ang lilam laban sa isang malaking puno. Kasama ang pamilyang Hong sa likod ng entablado, sinuang nang ahas na pilitin ang dalaga na gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Sa oras na ito, sumilip ang kaklase na si Du Zinzan. Nang makita niya si Hong Dali, agad siyang ngumiti at sinabing, Young Master, binilang ko sa aking mga daliri at alam kong nandito si Kuya Dali. Kuya Dali, ano ang mahiwagang Reg Along iyon?
Ilabas mo ito at tawagan siya. Lahat, tingnan natin. Naghihintay ang lahat. Handa na ang lahat. Xiaoyi, sabi ni Hongdali sa kanyang mga nasasakupan, sabihin sa isang tao na dalhin ang lahat ng mga cute na maliliit na bagay, at maaari mong yakapin ang alinman sa gusto mo. Hahanap ako ng isang tao upang tumulong sa iba pa. Well, hindi walang kabuluhan ang pagtatrabaho, ito ay $1,000 sa isang buwan. At maaari itong magbigay ng pabahay. $1,000 sa isang buwan ang tumulong sa ibang tao sa pagpapalaki ng aso. Kapalit nito, ito ay isang bahay sa lupa dagdag isang buwan ng sweldo na 5,000. Sa isang lugar pa rin tulad ng kabisera, iyon ay tiyak na isang magandang trabaho upang makakuha ng isang maagang pagsisimula. Siyempre, hindi magiging mas masama kung ilagay ito dito, kaya agad na nag-ayos si Ling Xiaoyi. Para sa mga pumupunta sa nightclub para mag-party ngayong gabi, ngayon ay isang hindi malilimutang gabi. Ang bulwagan ay maingay na, ngunit hindi nagtagal, may nagtulak ng daan-daang aso sa malalaki at maliliit na kulungan. May mga malalaking aso at tuta, mga bagong silang na aso. Ang malalaking aso ay makapangyarihan at marilag, at ang mga tuta ay may malalambot na bola ng laman. Sandaling napuno ang buong nightclub hall ng ingay ng mga asong tumatahol, na may halong hiyawan ng mga taong takot sa aso, at naging gulo. Ang mga asong ito ay puro-puro aso na espesyal na hiniling ni Hongdali kay Ling Xiaoyi na kolektahin. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng ilang daang yuan. Ngayong ito ay itinulak dito, ang mga mag-aaral sa klase ang pumili. Ang ibang mga bisita ay hindi nakakakuha ng ganitong paggamot. Para sa mga bagay tulad ng mga aso, ang mga may gusto sa kanila ay talagang gusto sila, at ang mga hindi gusto sa kanila ay hindi bababa sa hindi masyadong nakakainis. Sa pangkalahatan, sila ay kaibig-ibig pa rin. Oo naman, nang makita ng lahat ng mga batang babae sa klase ang maliliit na bola ng balahibo na ito, nagsimula silang magsisigaw. Ang mga hiyawan ay naging mas malakas, at ang ilan ay sumisigaw ng mga tunog ng dolphin na maihahambing sa Vitus sa Earth. Isang grupo ng mga tao ang sumugod sa hola upang kunin ang tuta na gusto nila. Gusto ko ito, napakasaya nitong Chow Chow. Ang cute nitong si Satsuma, haha, gusto ko ito. Haha, halika rito haha, halika at hawakan mo ito. Pangunahing pinipili ng mga batang babae ang mga bagong panganak na tuta, dahil ang mga tuta ay ang cutest. Karaniwang pinipili ng mga lalaki ang bahagyang mas malaki, at ang ilan sa kanila ay naaakit sa mga Tibetan Mastiff. Hindi sila makalakad kapag nakita sila. Pagkatapos ng lahat, ibinigay sa kanya ni Hongdali ng libre, kaya huwag kunin ang mga ito ng walang kabuluhan. Kaya makalipas ang 10 minuto, sa buong bulwagan ng Tube Rose Nightclub, ang 41 estudyanteng ito ay may tig-isang aso, may humahawak sa kanila, at may inilagay sa mesa para panuurin ang mga maliliit na gumagapang. Tumatawa ng malakas. Young Master, nagbilang ako gamit ang aking mga daliri at alam kong nasa tamang lugar ako ngayon. Haha, ang Tibetan Mastiff na ito ay bagay na bagay sa akin. Sabi ni Du Zinzan na may kasiyahan habang hinawakan niya ang malaking mabalahibong ulo ng isang maliit na Tibetan Mastiff sa kanyang mga bisig. Ang galing ni Kuya Dali. Matagal ko nang gustong mag-alaga ng aso, pero hindi ako pinayagan ng pamilya ko. Sabi ni Ling Yi na may masayang ngiti, kung babawiin ko itong Chow sa pagkakataong ito, sasabihin ko na lang na binigay ito ni Kuya Dali. Tiyak na hindi kaya ng mga magulang ko ang sinasabi mo, haha. Napakasaya ng na ito, tumingin si Zhou Xiaoling sa husky sa kanyang mga bisig at nakangiting sinabi, bagaman hindi ito kasing ganda ng panda ni Sister Muzin, hindi rin ito masama. Tang Moxen. Sa pangkalahatan, ang saya ngayong gabi ay medyo maganda. Nagpunta sina Hongdali at Ling Xiaoyi upang pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Natural, siya, ang kasintahang babae, ay may pananagutan lamang sa pag-aalaga sa mga kaklase ni Hongdali na ito, ang buhok ng aking aso ay talagang kinulayan, at hindi alam ni Dali. Anong uri ng hangin ang napasok ng aking maliit na puting Chow ng ganito? Napakahiyang tingnan sa lahat ng oras. Ano? Hindi niya alam na pagkatapos ng gabing iyon, ang puting Chow Chow ang naging pinakamahal sa lahat ng aso, na nagkakahalaga ng $5. Simula sa 1,000 yuan. Bumili ng puting Chow at kulayan ang balahibo para magmukhang panda. Ito ay tinatawag na fashion. Kabanata 37, Paghabol sa Kidlat, Li Nianwei. Ang mga estudyante dito ay pumipili ng mga asong paglalaroan, at hindi rin sila idol doon. Sa sandaling marinig nila na maaari silang tumulong sa pag-aalaga ng mga aso at makakuha ng buwanang sweldo na 1,000 yuan at isang lugar na matutuluyan, ang mga mahilig sa mga aso ay sumugod ng buong lakas, humihingal at huminga, at ang buong kinatatayuan ay halos bumagsak, itinaas ang kanilang mga braso at sumigaw ng malakas, piliin mo ako, piliin mo ako. Okay, gusto ko ang mga aso. Piliin mo ako, 800 lang ang kailangan ko. Ako, babayaran kita ng 705. Nagkaroon ng maraming kaguluhan at walang salita. Sa huli, nagkaroon ng mabilis na talino si Xiaoyi at dumiretso sa sulok kasama ang isang lalaki na may hawak na karatula, pumila para mag-apply, huwag tumalon sa pila. Ang mga salitang, pila para mag-apply, ay may maliit na kapangyarihan, ngunit, paglukso sa linya at ayaw, ay katumbas ng isang bomba nuklear.
For a time, lahat ng nagplanong mag-apply sa trabaho ay masunuri na pumila at nag-apply isa-isa. Ang dahilan kung bakit napakaraming tao ay hindi karaniwan ang buwan ng sweldo na 1,000 yuan. Ang susi ay nagbibigay din sila ng tirahan. Ito ay lubhang kaakit-akit. Pagkatapos ng lahat, ito ang kabisera. Kahit na ang presyo ng bahay ay mas mura, ito ay nagkakahalaga ng higit sa 200 yuan sa isang buwan. Ito ay katumbas ng buwan ng sweldo na 1,200 yuan. At kung ikaw ay nagtatrabaho para kay Master Dali, maaari ka bang mag-alala tungkol sa pagtaas ng sweldo pagkatapos mong tapusin ang trabaho? Kaya ang nightclub na ito ay agad na naging job fair, at lahat ay nagrekomenda ng kanilang sarili ng walang anumang pag-aalinlangan. May isa pang bagay na hindi inaasahan ni Hong Dali dahil lang sa libre ito araw-araw sa linggong ito, tumaas ng hindi bababa sa 30% ang daloy ng pasahero sa buong magdamag. Ang nightclub ay masikip, at iba't ibang maliliit na mga ngalakal at tindera sa labas ang nakaharang sa daan. Tumaas ang turnover ng hindi bababa sa 50% at maging ang mga nakapalibot na paliguan, kainan, hotel at entertainment venue ay nakaranas din ng pagtaas. Siyempre, hindi ito mga isyu na pinapahalagahan ni Hong Dali. Sa oras na ito, nakaupo siya sa pribadong silid at nakatingin sa isang batang babae sa kanyang harapan. I have to say, napakaganda ng babaeng ito, medyo maganda. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na ni Hong Dali kung bakit gusto ng boss ng Warwick na magsagawa ng hindi sinasabing mga alituntunin tungkol sa kanya. Ang babaeng ito na nagngangalang Li Nianwei ay halos kapantay ni Tang Moxon sa mga tuntunin ng hitsura. Maraming beses, kapag ang isang tao ay napakaganda, walang mga salita upang ilarawan siya. Halimbawa, ang Tang Moxon at Hong Dali ay masasabi lamang na hindi ka pani-pani walang maganda. Ganoon din kay Li Nianwei. Wala talagang makikitang kasalanan sa facial features niya. Kung kailangan kong ilarawan siya, sapat na ang isang pangungusap. Flawless at flawless. Yun lang. Ito ay isang batang babae na may perpektong hitsura, maputi at transparent na balat, at malaki at buhay na mga mata. Siya ay mga 1.68 metro ang taas, na may mga proporsyon ng gininto ang seksyon, buong dibdib, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit, at ang visual effect ay tama lamang. Ang partikular na nasiyahan kay Hong Dali ay ang kanyang boses ay matamis at banayad, na medyo kaaya-aya sa kanyang pandinig. Ang ganitong karakter ay talagang ang uri ng stunner na madaling mabaliw sa mga lalaki. Nakakabighani, ito ang huling impresyon ni Hong Dali kay Li Nianwei. 2 kanta ang kakantahin ko dito, okay. Just treat this as a concert. Si Hong Dali ay mukhang isang walang pakialam na tao na ang kanyang mga paa ay nasa coffee table, may hawak na inumin sa kanyang kamay, humigop, at nagtanong. Oo, okay. Kapag natapos na ang mga bagay, walang posibilidad na umatras. Tiningnan ni Li Nianwei si Hong Dali at tumayo, dapat ba akong pumunta ngayon? O maghintay. Ngayon. Tumayo din si Hong Dali, halika, hayaan mo akong pakinggan kung paano ka kumanta. Kung talagang maganda, bibigyan kita ng reward, hehe. Nagbibiro si Master Dali. Namula ang mukha ni Li Nianwei at sinundan niya si Hong Dali at ang kanyang manager palabas ng private room. Ladies and gentlemen, may special guest tayo dito ngayong gabi. Sa entablado, humawak ng mikropono ang DJ at sumigaw sa taas ng kanyang mga baga, ito ay isang babaeng mga awit. Siya ay napakaganda na hindi mo maiiwasang gumawa ng krimen. Ang babaeng mga awit. Ang kanyang pagkakakilanlan ay misteryoso, at ang kanyang boses sa pagkanta ay nakakapanabik. Kaya, ano pa ang hinihintay mo? Ay pakpak ang iyong maliliit na kamay at salubungin siya sa entablado. Bang. Nagwala ang lahat. Kung tutusin, ito ang teritoryo ni Hong Dali, ang panganay na anak ng pamilya Hong. Ang sino mang maaaring umakyat sa entablado sa naturang okasyon ay tiyak na hindi mababa ang pamantayan. Oo naman, kasama ang eleganteng background music at maulap na mga ilaw, dahan-daang naglakad si Li Nianwei sa entablado at kinuha ang mikropono. Saglit na sumilay ang malambot na liwanag sa mukha niya, na lalong nagpasindik sa mga linya ng mukha niya. Ito ay isang uri ng nakakabigla na kagandahan na naging dahilan upang hindi maalis ng mga tao ang kanilang mga sarili pagkatapos lamang ng isang sulyap. Wow! Sister Muzin, napakaganda ng kapatid na ito. Umupo si Zhu Shaoling sa tabi ni Tang Moxon at bumulalas, saan nakahanap si Brother Dali ng napakagandang talento. Sa pagtingin kay Li Nianwei sa entablado, tumanggaw si Tang Moxon at ngumiti. Anya, she is really beautiful. Singer ba siya? Si Dali always likes to do such inexplicable things. I don't know where I found the person. Maybe it was the matter that I just said I want to talk to him. Sabi niya pagdating niya rito, tumingin siya ng mabuti at gulat na bang-ulong, naluluha ang kapatid na ito. Baka napinsala siya sa anumang paraan. Tumingin ng mabuti si Zhu Shaoling at tumanggaw, mukhang totoo. Ito ano ang nangyari? Binubuli siya ni Kuya Dali. Hindi, si Dali ay hindi ganoong uri ng tao. Hindi man lang inabala ni Hong Dali ang matandang nagtanggal ng salamin ng sasakyan. Paano niya nabuli ang isang babae? Naisip ni Tang Moxon. Napaisip siya at sinabing, itong kapatid na babae ay isang babaeng mga awit. Hindi kaya nabuli siya ng kanyang amo.
na pumunta siya rito para humingi ng tulong kay Dali. Napakamangha ni Sister Muzin, sang-ayon ni Zhu Shaolin, ganyan talaga. Sabihin ko lang, hindi mambubuli si Brother Dali ng mga babae. Sa oras na ito, dahan-daang tumunog ang musika, at huminahon si Li Nianwei sa entablado, biglang nagbago ang kanyang buong ugali, at hindi na siya kasing hina ng dati. Sa oras na ito, tila siya ang reyna dito, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng napakalaking reyna na ugali. Kumusta sa lahat, ang pangalan ko ay Li Nianwei, at ako ay isang mga awit. Dito, ako mismo ang sumulat at nag-compose ng kanta na tinatawag na Chasing Electricity. Dedicated to everyone, I hope you all like it. Ang kapana-panabik na musika ay nagsimulang tumugtog, at si Li Nianwei sa entablado ay ganap na nagbago. Sa oras na ito, para siyang hangin at kuryente, na may mga bituin sa buong katawan. Gaano man kalakas ang liwanag ay hindi nito maitago. Siya ay kumikinang sa liwanag ng bituin. Siya ang araw, napakasilaw na ang mga tao ay hindi nang ahas tumingin ng diretsyo sa kanya. Ang buong tube rows ay kumukulo. Ang bawat isa ay desperadong pumalakpak sa kanilang mga kamay sa mabilis na beat at sinigaw ang pangalan ni Li Nianwei ng malakas. Kanta lang iyon, at halos lahat ng 2,000 tao sa venue ay naging mga baliw niyang tagahanga. Well, interesting yun, haha. Ipinahayag ni Hong Dali na medyo nasiyahan siya sa pagganap ni Li Nianwei, not bad, agent. From now on, she is my person. From now on, you all call me young master. Kapag nagkita kayo kung may problema ka, hilingin mo lang kay Xiaoyi na tulungan kang lutisin ito. Agad na natuwa ang manager, at nabulunan ang kanyang boses, at patuloy niyang sinabi, oo, salamat. Salamat, young master. Kabanata 38 20 milyong ilaw. Hindi nagtagal, natapos na ni Li Nianwei ang pagkanta ng 2 kanta, isang makapangyarihang Queen-style na kanta na, Chasing Lightning, at isang malambing na kanta na, Dream Light Years, at lahat ng mga bisita sa ibaba ay nabaliw. Ang mga tagahanga sa mundong ito ay mas simple kaysa sa mga nasa Earth. Sapat na para sa isang mga awit na magmukhang kaaya-aya sa mata at mahusay na kumanta. Malayo ito sa pagiging kasinggulo ng Earth, na nangangailangan ng all-round high packaging at nagtatapos sa isang nakakaiyak na kwento. Master Dali, magaling ba akong kumanta? Ibinalik ni Li Nianwei ang mikropono, bumaba ng entablado sa gitna ng masigasig na tagay ng lahat ng tao sa paligid niya, at sa wakas ay tumayo sa harap ni Hong Dali. Malaki ang tiwala niya sa sarili niyang lakas. Ang problema ay hindi siya sigurado kung makikilala siya ni Hong Dali, kaya medyo kinakabahan siya. Silly girl, pumayag ang young master. Simula ngayon, ikaw na ang magiging artista sa ilalim ng banner ng young master. Halika, tawagan mo ako, young master. Hinayla ng babaeng manager ang braso ni Li Nianwei at nagmamadaling sinabi, para sa iyo, espesyal na binuksan ng young master ang isang kumpanya ng pelikula at telebisyon sa media, at bumili din ng isang gusali ng opisina, ang Chenhui Building sa West 4th Ring Road. Young master, narinig kong pumayag na si Hong Dali. Ang mga mata ni Li Nianwei ay napuno ng mga luha ng kaligayahan, at ang kanyang boses ay nanginginig. Sa katunayan, ang kanyang nais ay orihinal na napakasimple. Gusto lang niyang magsulat at kumanta ng mga kanta. Mahilig siyang kumanta at gusto ng mga tao na makinig sa kanila. Sapat na iyon. Napangiti si Hong Dali at kinurot ang kanyang ilong, at sinabing, magaling kang kumanta, sumama sa akin mula ngayon. Ituturing kang numero 1 artista sa aking kumpanya ng media sa pelikula at telebisyon, at ikaw ang aking magiging koponan. Sa puntong ito, hinawakan ni Hong Dalihi ang kanyang baba, well, speaking of which, ang kumpanya ko ay wala pang pangalan, na hindi maganda. Habang nagsasalita siya, biglang tumingin si Hong Dali sa babaeng ahente, nga pala, hindi ko pa nga alam ang pangalan mo. Tuwang-tuwang sinabi ng babaeng ahente, ang pangalan ko ay Zhang Kai, Kai. Oh, alam ko. Si Hong Dali ay mukhang napakalmado, na parang wala siyang pakialam sa pagpapangalan sa bagong kumpanya, at sinabing casual, kung gayon, tawagan natin ang kumpanyang ito na Kaiwei Film and Television Media Entertainment Co. Limited. Ito ay simple at madaling tandaan. Kaiwei, Li Nianwei at Zhang Kai ay ganap na natigilan. Napakalaking bagay, kabilang ang pagbili ng isang gusali ng opisina at pag-set up ng isang kumpanya ng media sa pelikula at telebisyon, ang nauwi sa pagpapangalan sa kanilang dalawa. Itong young master, hindi ba talaga niya isinasapuso ang mga bagay na ito? Bilang isang sobrang alibughang anak, ang bagay na ito ay talagang isang magandang paraan para gumastos ng pera si Hong Dali. Ang industriya ng pelikula sa mundo ay palaging matamlay. Sa katunayan, ang mga industriyang may kinalaman sa entertainment na alam niya ay mukhang hindi masyadong maganda. Ang isang artista, kahit na siya ang kasalukuyang pinakasikat na artista sa langit, ang aktwal na maximum na bayad sa hitsura ay halos 200,000 yuan lamang. Maaaring gusto sila ng mga tao, ngunit hindi kailanman sa parehong antas ng panatismo tulad ng sa Earth. Kaya ang paggastos ng napakaraming pera sa mga artista ay tiyak na isang negosyong lugi. Gaano man kahirap magtrabaho si Li Nianwei, ang kanyang pinakamahusay na tagumpay ay malamang na kumita ng ilang milyon para sa kumpanya. Ang pera ay isang patak sa balde kumpara sa pagbili ng isang gusali ng opisina.
Lee Nianwei ang pangalan mo, tama ba? Aba, Sister Nianwei, paano naman iyon? Sapat na ba para sa isang konsyerto ang kantang isinulat mo mismo? Dinala ni Hongdali sina Lee Nianwei at Zhang Kai sa isang sulok ng Yelesiang nightclub. Sa oras na ito, ang mga mag-aaral sa klase ay nagtipon na ng sama-sama, bawat tao ay may hawak na aso sa kanyang kamay, at ang eksena ay mukhang napakasaya. Medyo pamilyar pa rin si Lee Nianwei sa buhay, at nasa sobrang saya niya. Hindi siya nang ahas na maupo sa pantay na katayuan ni Hongdali. Nakaupo lang siya sa sulok ng sofa, ibinaba ang kanyang ulo, at bumulong, well, I have written 17 or 8 songs so far. It's barely enough. Tama na. Magkaroon tayo ng open-air concert sa West 4th Ring Road bukas ng gabi. Natawa si Hongdali at sinabing, sa pagkakataong ito, kailangan kong gumugol ng maraming oras, hahaha. Hinawakan ni Tang Moxon ang Chow Chow Xiaobay na kinulayan na parang panda, umupo sa tabi ni Hongdali, at nagtanong, Dali, ayaw mo talagang mag-concert, di ba? Napaka-problema niyan, paano ang sound equipment at lighting? Lahat ng iyon ay kailangang rentahan. Ang pinakamahalaga ay wala tayong oras para i-promote ito. Hindi madaling i-promote ito. Napakaraming tao dito. Hilingin sa kanila na tumulong. Itinuro ni Hongdali ang higit sa 2,000 tao sa dance floor, iyon lang. Hayaang tumulong ang ilang tao na i-promote ito at maglagay ng mga poster o kung ano, madali lang. Si Ling Xiaoyi ay palaging nakatayo sa tabi ni Hongdali. Ang kanyang tungkulin ay upang bigyang kasiyahan ang lahat ng alibughang kahilingan ni Hongdali. Kaagad niyang tinanong sa mahinang boses, Young Master, paano na tayo? Makalipas ang 2 araw. Dahil gusto nating palakasin ang kasikatan ni Miss Nianwei, pinakamahusay na palakihin ang eksena. Ang West 4th Ring Stadium ay 3 kilometro sa hilaga ng dito at kayang tumanggap ng 40,000 katao. Kung isasama mo ang football field, ito ay kayang tumanggap ng halos 40 katao. 50,000 katao, bakit hindi natin ito arkilahin para sa isang gabi at magkaroon ng ilang oras upang i-promote ito? Oh, ang West 4th Ring Football Stadium. Ang mga mata ni Hongdali ay kumikinang na parang 200 watt na bumbilya. Sabay-sabay na bumantong hininga si Tang Moxon at lahat ng mga kaklase sa gilid. Si Master Dali ay muling nawalan ng pera. Maingat na kinakalkala ni Ling Xiaoyi at mabilis na sinabi, sa kasalukuyan, mga 2 milyon ang dapat na sapat. 500,000 para rentahan ang venue. Wala pa akong narinig na anumang kompetisyon sa panahong ito, kaya dapat ay sapat na ito para sa yugto ng tunog at pag-iilaw. Dapat ay sapat na ang 500,000. Ang natitirang pera ay maaaring gamitin upang mag-promote ng mga flyer. Ang 2 milyon ay isang magandang halaga. Sumang-ayon kaagad si Hongdali, ngunit pagkatapos ay idinagdag, ang sound system ay dapat na ang pinakamahusay. 500,000 sa isang gabi, ang entablado ay inihanda din ayon sa 500,000, ang pag-iilaw, hehe. Dahil sa kakatawa niya, mabalahibo ang lahat ng nasa paligid niya, kahit ang mahigit 40 aso ay patuloy na tumatahol sa pagtayo. Nagtanong si Tang Moxon sa mahinang boses, Dali, bakit nakakatakot ang ngiti mo, na nagpaparamdam sa lahat ng takot? Mayroon akong magandang ideya tungkol sa pag-iilaw, haha. 2 beses pang tumawa si Hongdali, at pagkatapos ay nagsabi, dahil ito ay kung gusto mong mawala ang iyong pamilya, dapat kang matalo ng may matinding momentum at pagkabigla. Paano gagana ang ordinaryong pag-iilaw? Mayroon akong isang mahusay na paraan na tiyak na masisiyahan ng lahat. Bilang tapat na tagasunod ni Hongdali, sinabi ni Du Zinzan, Young Master. Binilang ko sa aking mga daliri at alam kung may magandang ideya si Brother Dali. Sinabi ng lahat ng mga estudyante, makikita mo ito nang hindi mabilang gamit ang iyong mga daliri. Oo nga, buong tapang na tumayo si Hongdali at sinabing, pag-iilaw. Gamitin natin ang 20 milyon. Banal na tae. Natakot ang mga estudyante sa paligid niya. Laking gulat ni Tang Moxon na halos lumuwa ang kanyang mga mata sa kanyang ulo, Dali, anong uri ng ilaw ang maaaring nagkakahalaga ng higit sa 20 milyong yuan? Nagsasalita ka ba sa iyong pagtulog? Ang pinakamagandang ilaw sa bansa. Ang buong pakete ay halos 300,000 yuan. Hindi mo ba alam ito? Pinisil ni Hongdali ang kanyang buhok ng malamig, gamitin ang aking winged angel na pinalawak na headlight bilang pangunahing ilaw, at isang praying angel sa kabilang panig. Darating ang mga sasakyan sa oras na iyon, at gagamitin namin ang mga ilaw ng kotse na ito bilang mga ilaw para kay Sister Nianwei. Sigurado ako na hindi na magkakaroon ng isa pang hanay ng mga masayang ilaw sa bansa. Kabanata 39 ang usok na ito ay masyadong nakakasakal. Sa sandaling sinabi ni Hongdali ang mga salitang ito, lahat ng mga kaibigan sa paligid niya ay natigilan. Sa katunayan, sa loob ng 5,000 taon ng kaharian ng langit, hindi na magkakaroon ng ganoong kasayang liwanag. Isang may pakpak na anghel, 2 nagdadasal na anghel, kasama ang mga super sports car na minamaneho ng iba pang mga kaklase, ang nakasisir sa langit na marangyang ilaw na ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 300 taon bago at 300 taon sa hinaharap. Sa mga tuntunin ng presyo, ito ay ganap na walang kapantay. Kayang lampasan. Tingnan mo, ang paraan ng paggastos ng pera na sumisira sa kalangitan.
Tinampal ni Tang Moxon ang kanyang noo at sinabing, "Oh Diyos ko, kailan ito mangyayari?" Sister Nianwei, ang iba ay depende sa iyong lakas, halika na. Hong Dali hahatawa ng tawa, he rested his head on his arms, halos ginawa ko na lahat ng arrangement dito. Wag mo na akong ipahiya. Nga pala, Sister Nianwei, wala ka pa namang concert di ba? Hindi. Matigas na tumanggaw si Li Nianwei. Hindi kakayanin para sa sinuman na magsimula ng napakalaking labanan sa simula pa lang. Hindi rin makapaniwala si Li Nianwei, dahil natatakot siyang magalit, "Young Master, kaya ko ba?" Siyempre, seryosong sabi ni Hong Dali, "Sabi ko kaya mo. Talagang gagana ito." Nagpalakpakan ng mga estudyante sa paligid niya, "Kuya Dali, napakadami na ng sinabi mo." Pagkatapos ay hindi nakalimutan ni Hong Dali na idagdag, "Kung hindi mo magagawa, paano ako mawawalan ng kapalaran?" Pagkasabi nito, naalala ito ni Hong Dali. Tila nangangailangan ng backup na mananayaw ang isang konsyerto, kaya agad siyang nagutos, "Xiaoyi, pagbalik mo, makipag-ugnayan sa dalawang dance troupe at hilingin sa kanila na dalhin ang mga tao para magsanay ng magkasama." "Okay, young master." Bumulong si Ling Xiaoyi, "Young master, gabi na, dapat na tayong bumalik. Kung hindi kami uuwi, malamang nabalisa ang amo at ang kanyang asawa. At si Miss Muzin ay kailangang pauwiin siya," orihinal niyang planong sabihin. Gayunpaman, napakaraming tao dito. Kung isa sa alang-alang ang dating saloobin ni Tang Moxon kay Hong Dali, hindi siya magiliw sa titulong Young Master at Madam, kaya mabilis niyang binago ang kanyang tono. Si Tang Moxon ay lubos na nasisiyahan sa pangunawa ni Ling Xiaoyi at ngumiti, "Oo, malapit ng mag-alas 11. Oras na para umuwi. Pagkatapos ay umuwi ka na." Tumayo si Hong Dali at iniunat ang kanyang mga braso. "Tinatimad ako at sinabi ko sa mga kaklase sa paligid ko, nandito na lahat. Yung ayaw bumalik pwede dito. Yung mga gustong bumalik, uuwi na sila mag-isa. Wala akong pakialam. Hakbang ka lang muna, haha. Kuya Dali, dahan-dahan kang maglakad. Binabati kita, kapatid na Dali." Matapos pauwiin si Tang Moxon, nasa mabuting kalooban pa rin si Hong Dali. Ngayon siya ay nawala ng higit sa 2 milyon. Matapos makumplito ang gawain at bilangin ang 5 puntos ng katangian na ginantimpalaan ng system, kabuuang 30 puntos ng katangian ang idinagdag sa index ng kalusugan. Ngayon, hindi na siya ang taong may sakit noon. Normal na maging nasa mabuting kalooban at makaramdam ng pagkasabik ng hindi inaantok. Habang nasa daan, nakasandal si Hong Dali sa bintana, nakatingin sa kaliwat kanan, ngunit kinukwenta niya sa kanyang isipan, kapag naayos na ang lahat ng pagsasaayos para sa konsyerto na ito, at higit sa 2 milyong tao ang pumasok, malamang na ganoon din ang index ng kalusugan ko. Halos puno na ito. Nako, kapag puno na ang kalusugan mo, mabilis na tataas ang index ng sexual performance mo. Kung wala ng iba pa, magagawa ng lalaking ito. Bilang isang malusog na tao, ito ay totoo. Mga bagay na wala kang pakialam. Hindi nagtagal, pumasok ang kotse sa gate ng Hangwu Villa at dumaan sa 2 malalaking jade lion sa tabi ng gate. Ang pag-iisip na makita ang kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon ay nakaramdam ng labis na pananibik kay Hong Dali. Bilang isang ulila sa kanyang nakaraang buhay, ang pagnanais ni Hong Dali para sa pagmamahal sa pamilya ay mas malakas kaysa sa iba pa. Umakyat sa kalsada ang 4 na sasakyan, at sa maikling panahon ay nakarating na sila sa gate ng villa. Sa oras na ito, naghihintay na doon ang matandang kasambahay. Nang makita niya si Hong Dali na bumalik, agad siyang humakbang pasulong upang buksan ang pinto ng kotse at nakangiting sinabi, "Bumalik na si Young Master Dali. Pumasok ka kaagad." Ang master at ang kanyang asawa ay naghihintay na naiinip. "Bumalik na ako." Bumaba ng sasakyan si Hong Dali at sumugod sa bahay na parang ligaw na aso. Sa sobrang takot ng matandang kasambahay ay tumakbo siya sa likod at sumigaw, "Hoy, Guru Dali, dahan-dahan, ngunit huwag mahulog." Sa sandaling sumugod si Hong Dali sa silid, napagtanto niya na ang kapaligiran ngayon ay medyo kakaiba. Mayroong 2 hanay ng mga katulong na nakatayo sa magkabilang gilid ng buong bulwagan sa unang palapag. Diretso ang pila. Nang makita nila siya, yumuko silang lahat at sabay-sabay na nagsabi, "Binabati kita, Guru Dali." Ang poster ay parang pagtanggap sa pinuno ng estado. Halos mapaupo si Hong Dali sa lupa nang hindi natakot. "Congratulations sa akin. Ano ang maaari kong batiin? Hindi ako buntis." Natakot siya. Si Hong Wigyu at Lan Roxy ay tiyak na mas natatakot kaysa sa kanya. Tumakbo ng 2 hakbang si Lan Roxy at hinawakan ang braso ni Hong Dali, sumisigaw na parang alagang hayop sa mukha, "Oh, aking munting bastard, baliw ka at tumakbo ng napakabilis, paano kung mahulog ka?" Sinabi ni Hong Wigyu ang lalaking nasa gilid ay tumingin pataas at pababa na may seryosong mukha, at sa wakas ay inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Hong Dali. Pagkaraan ng ilang sandali, tumawa siya, "Ha, gumagaling na ang katawan at buto ni Dali. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos." Hindi man lang tumibok ang puso niya nang ganoon siya katakbo. "Mabuti yan, mabuti iyon." Biglang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lan Roxy, sa wakas ay maayos na si Dali, "Haha, ikaw. Tingnan mo ako, ito ang dapat kong ikatuwa."
Ang dalawang taong ito ay talagang mabuti sa kanilang sarili. Si Hong Dali ay isang ulila mula noong siya ay bata pa. Ang pinakaaasam niya ay ang pangangalaga ng kanyang mga magulang. Sa kasamaang palad, hindi niya ito nakamit sa Earth. Dito, sa wakas ay naramdaman niya ang hindi malilimutang pakiramdam na ito. Humawak ng malalim na kamay upang dahan-daang panasan ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Lan Roxy, nakangiting sinabi ni Hong Dali, "Nay, hindi ka ba maganda? Bakit ka umiiyak?" Bagamat sinabi niya ito, basa pa rin ang gilid ng kanyang mga mata. Kinailangan kong pigilan ang aking mga luha. Sa wakas may bahay na ako, sariling bahay na talaga. Bastos, hindi mo alam kung gaano ka nag-aalala sa iyo ng nanay mo noon. Natatakot talaga siya na baka isang araw ay magmulat siya ng kanyang mga mata at hindi ka na muling makikita. Ginamit ni Lan Roxy ang kanyang napakaamong kamay para tulungan si Hong Dali na ituwid ang kanyang magulo. Buhok, pagpalain ka ng Diyos, gumaling na sa wakas ang iyong katawan at mga buto. Ngayong araw ay narinig kong sinabi ni Lao Wang sa telepono na hindi ka pagod pagkatapos maglakad ng mahigit 2,000 metro. Hindi ako makapaniwala noon. Sa wakas ay naniniwala na ako ngayon. Si Hong Weigyo ay tumingkayad at naninigarilyo, humihiging isang himig habang naninigarilyo. After taking a few puffs, he smiled and said, "Tingnan mo nga kayong dalawa, bagay na bagay ito. Nakakaiyak, parang 8:00 lang. Parang madugong palabas sa TV." Lumingon si Hong Dali at niyakap ang leeg ni Hong Weigyo, "Tay, mas mabuti na ako ngayon. Hindi na ako mahina gaya ng dati. Sa palagay ko, magiging mas mabuti na ako sa ilang sandali." Sa sandaling siya. Tapos magsalita, mabangis na sabi ni Hong Weigyo. Mariin niyang pinunasan ang kanyang mga mata, "Naku, nakakasakal itong usok, nasasakal ako sa luha." Chapter 4 na po ito talaga ang nanay ko. Naka-recover na ang katawan at buto ni Hong Dali. Masasabing ito ang pinakamalaking nangyari sa buong Hangu Villa sa nakalipas na 10 taon. Matengkad ang ilaw sa buong villa. Espesyal na nagluto si Lan Roxy ng 4 na ulam, at ang pamilya ng 3 ay masayang nakaupo sa mesa para sabay na maghapunan. Tuwang-tuwa si Hong Weigyo kaya uminom pa siya ng 2 pang baso ng alak. Sa panahong ito, hindi siya gaanong nagsalita, ngunit parehong tumingin sina Hong Weigyo at Lan Roxy kay Hong Dali na may mga ngiti sa kanilang mga mata. "Dali, halika at subukan ito. Ito ang pinakamasarap na ulam ng nanay mo. Hindi ako makakain ito kahit isang beses." Si Hong Weigyo ay patuloy na namumulot ng mga gulay para kay Hong Dali, tinambak ang mga ito na kasing taas ng isang burol, "Kumain ka pa, halika, ang taong ito ay gawa sa bakal na bigas. Kung hindi ka kumain ng mas marami, ang iyong katawan ay hindi magiging masaya." Patuloy na pinayuhan ni Lan Roxy mula sa gilid, "Paano mo ito magagawa? Tingnan mo, mabilis na nakatambak ang pagkain. Mas mataas pa yan kay Dali na napakaraming kumain. Dali, dahan-dahan ka sa pagkain, kung gusto mo, araw-araw kitang gagawin, huwag kang mabulunan, dahan-dahan, dahan-dahan." Puno ang bibig ni Hong Dali. Habang kinakain niya ang masasarap na pagkain, sinabi niya, "Hindi na kailangang kunin para sa akin, kaya ko na ang sarili ko. Hindi na ako makakain. Kung kakain pa ako, mabusog ako at hindi na ako makatulog. Aking bumuti ang pisikal na kondisyon ng anak lamang. Paano ito magiging mas mahusay? Maayos naman ang lahat, kaya kahit natulog na si Hong Dali kapag oras na, hindi pa rin napigilan ni Hong Weigyo at Lan Roxy ang kanilang pananabik. Kumain na silang dalawa at nagkwentuhan, at hanggang 3:00 ng hiting gabi ay gusto na nilang bumalik sa kwarto. Matulog. Buong gabi ang karnabal kahapon. Espesyal na pinahintulutan ni Hong Weigyo at ng kanyang asawa ang lahat ng mga katulong sa pamilya na magpahinga at magsaya sa karnabal. Mayroong lahat ng uri ng inumin at sangkap sa villa. Sa malaking araw na ito, ang lahat ng mga katulong ay kumakain at umiinom hanggat gusto nila. Kung tutusin, magiging mapagpanggap na maging mahiyain sa gayong masayang kaganapan. Kaya't nang papasok si Hong Dali sa paaralan kinaumagahan, maliban sa driver at sa 9-legged dogleg, lahat ng mga katulong sa villa ay nakahandusay sa sahig. Napuno ng amoy ng alak ang villa. Kaya lang, nang bumaba siya, meron pa, narinig kong tumatawa ang nanay ko na si Lan Roxy, "Tingnan mo ngang ganito, ang dami mong nainom. Kalimutan mo na yan, walang pagmamadali, magpahinga tayong lahat. Nasa mabuting kalusugan ng pamilya natin. Natutuwa akong bibigyan kita ng kalahating araw na pahinga. Bukod pa rito, bawat tao ay makakatanggap ng reward na 10,000 na kaya ng pamilya ko." Bumaba ng hagdan si Hong Dali. "Hoy, nariyan ka na," narinig ni Lan Roxy ang boses ni Hong Dali. Lumingon ang boses at tumawa, "Kuya, tapos ka nang mag-impake. Tandaan na magsuot ka pa ng damit. Maangin ngayon, kaya huwag kang sipon. Oo nga pala, may sapat ka pa bang sukli sa kamay mo? Narinig kong sinabi ni Xiaoyi kaninang umaga malaki ang ginastos mo kahapon. Hihilingin ko sa tatay mo na bigyan ka pa ng 5 milyong baon." "Well, hindi sapat iyon." Pinunasan ni Hong Dali ang kanyang ilong at sinabing, "Magkano ang nagastos mo kahapon?" "Parang 2.4 milyon. Bumili ako ng website at kumuha ng isang babaeng artista. Nay, gusto kong magtayo ng kumpanya ng pelikula at telebisyon para gumawa ng mga pelikula at gumawa ng mga record.
Kung hindi, wala akong masyadong gagawin. Gusto kong manood ng mga pelikula. Okay, magagawa ng pamilya ko ang lahat ng gusto nila. Malaki na ang kinikita namin ng papa mo, bakit hindi ka gumastos para lumabas? Humakbang si Lan Roxy at inayos ng mabuti ang mga damit ni Hong Dali, kung gusto mong manood ng sine, kami na lang ang gagawa. Kulang na lang ang mga artista, di ba? Paano kung tulungan kitang maghanap? Sandaling nag-isip si Hong Dali, huwag kang mag-alala tungkol dyan, maglalaan ako ng oras para malaman ko ang sarili ko, kaya magiging abala ako. Sa tingin ko ay mas magiging mas mabilis ang kalusugan ko. Kailangan mong gawin ito sa iyong sarili. Kung direktang nagbabayad ang pamilya, hindi ito makikilala ng system. Anyway, wala naman akong kakapusan sa baon kaya hindi ako nagmamadali. Okay, you can do whatever you want. By the way, I heard na ang babaeng artista kahapon ay magaling kumanta. Ayaw mo ba siyang bigyan ng concert? Hinawakan ni Lan Roxy si Hong Dali at sinabing, itong babae, nag-research ako kaninang umaga. Napakabait niyang babae. Bihira lang na matagal na siyang walang boyfriend. Guwapo siya, pero mas matanda siya ng konti. Paano kung siya ang magiging manugang mo? Malapit na akong magkaroon ng apo. Natigilan si Hong Dali nang marinig niya ito, I'm only 18 this year, mom, masyado ka bang balisa? At saka, wala ba akong Zinkson? Hindi gusto ng babaeng iyon na si Zinkson ang maliit nating talunan, sa tingin mo ba hindi ko masabi? Hindi matamis na maging mapilit. Nasasabi ko noong araw na pumunta sila sa bahay namin na peke ang engagement nila at nandito sila para manghiram ng pera. Nakangiting sabi ni Lan Roxy, sa totoo lang, ayon sa amin. Kung tungkol sa relasyon ng dalawang pamilya, okay lang na pautangin siya ng 2 hanggang 300 milyon. Ang pangunahing dahilan ay ayaw ng Uncle Tang mo na magkaroon ng pabor sa iba, kaya naisipan niyang magpakasal. Naiintindihan namin lahat. Sa puntong ito, hinawakan ni Lan Roxy ang kamay ni Hong Dali at sinabing, huwag kang masyadong seryoso. Maraming magagandang babae. Kung gusto ka ni Muzin na pakasalan ka sa hinaharap, maaari ka niyang pakasalan. Kung ayaw niya, maaari na lang niyang putulin ang engagement. Wala lang, plano kong hanapin ka pa ng mas maraming asawa at magkaroon ng maraming anak, haha. Namanhid ang anit ni Hong Dali. Nanay niya talaga ito. Kung itutuloy niya, malamang ay pag-uusapan niya ang tungkol sa kasal ng kanyang apo. Mabilis siyang tumakbo palayo, okay, naiintindihan ko, pupunta muna ako sa paaralan. Sa kotse, tinanong ni Hong Dali si Ling Xiaoyi, by the way, Xiaoyi, para saan ang station na binili ko kahapon? Nakalimutan kong itanong noon. Sandaling hindi nakaimik si Ling Xiaoyi. Binili niya ang pagmamayari ng isang istasyon sa halagang 2.4 milyon at hindi niya alam kung para saan ang istasyon. Hinding-hindi mangyayari ang ganitong bagay sa mundo maliban sa young master na ito. Magkakaroon ng pangalawang tao na makakagawa nito. Bagamat naisip ko sa aking puso, sumagot pa rin ako, balik sa young master, ang website na ito ay tinatawag na Lingdian. Ito ay hindi masyadong sikat. Ito ay isang website na dalubhasa sa mga online na nobela. Isang website na pangunahing nakatuon sa mga online na nobela. Hindi yun masama. Dalawang bamulong si Hong Dali, hindi maganda ang tunog ng 0 o'clock. Dahil binili natin ito, palitan natin ang pangalan nito sa terminal. Hayaan ang mga mambabasa na pumunta sa terminal na ito at walang sinuman ang pinapayagang umalis. Okay, young master, hindi napigilan ni Ling Xiaoyi na matawa, kung gayon, ano ang dapat nating gawin sa 0 endpoint na ito? Hayaan silang bumuo sa kanilang sarili, o mag-inject ng pera dito at tumulong sa advertising o kung ano paman. Magsunog ng pera, kailangan mong magsunog ng pera ng husto. Walang sinabi si Hong Dali, gusto kong mawala ang aking kapalaran. Ang napakagandang pagkakataon na mawala ang aking kapalaran ay nahulog mula sa langit. Ito ay talagang isang napakasayang bagay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, muli siyang nagtanong, nga pala, bakit gustong ibenta ng taong iyon ang istasyong ito? Hindi ako masyadong nakinig noon. Sumagot si Ling Xiaoyi, ito ay dahil sa pagsugpo sa Turkey Bookstore, ang pinakamalaking online novel website sa bansa. Hindi ito maihahambing dito sa lahat ng aspeto, at ang trapiko nito ay bumaba ng husto. Kaya't nagpa siya akong kumilos. End of this chapter. Please like and share.